Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Grade 5 Second Periodical Examination Reviewer, Filipino 5. Entablado ng araw-araw na kabutihan. Sa isang tahimik at simpleng barangay, abala ang mga mag-aaral sa paghahanda ng dula na may pamagat na ang bayani sa araw-araw. Si Tessa, isang masipag at malikhaing mag-aaral, ang nanguna sa grupo. Wala silang magagarang props o kompletong kasuotan, kaya ginamit nila ang kanilang imahinasyon. Ang lumang kahon ay naging bahay, ang tela ay naging ulap, at ang luma at sirang payong ay ginawang araw. Nang ipinakita na ang dula, mahusay na ginampanan ni Tessa ang papel ng batang marunong tumulong. Tahimik ang mga manonood at napapangiti sa bawat eksena. Pagsapit ng pagtatapos, malakas ang palakpakan ng mga guro at magulang. Lumapit ang guro kay Tessa at nagtanong, "Ano ang natutuhan mo sa dula?" Ngumiti siya at sinabing, ang tunay na bayani ay hindi laging may medalya. Minsan, ito ay puso na marunong tumulong kahit sa simpleng paraan. Ano ang pamagat ng dulang inilahad sa kwento? B. Ang bayani sa araw-araw. Ano ang pangunahing mensahe ng dula ayon kay Tessa? B. Ang kabayanihan ay makikita sa simpleng pagtulong sa kapwa. Kung ikaw si Tessa, paano mo maisasabuhay ang aral ng dula? B. Dahil taos-puso at may damdamin ang kanilang pagganap. Kung ikaw ang guro, ano ang pinakamainam na puna sa kanilang dula? C. Purihin sila dahil ipinakita nila ang kabutihan sa simpleng paraan. Ano ang pangunahing layunin ng tulang pambata? A. Magturo ng aral sa paraang masining at madali para sa bata. Anong paksa ang pinakamainam para sa tulang pambata? C. Pagtutulungan sa tahanan. Alin ang halimbawa ng pang-abay na kondisyonal?
A. Kung magsisikap ka, makakamit mo ang tagumpay. Alin sa mga pamagat ang nagpapakita ng aral? B. Ang lihim ng batang matulungin. Alin ang halimbawa ng katotohanan? Ang sagot ay A. Ang Pilipinas ay isang arkipelago. Ang sagot ay A. Ang tulong ay parang sinag, nagbibigay ng liwanag sa iba. Ano ang pangunahing layunin ng maikling kwento? A. Magbigay ng aral sa pamamagitan ng karanasan ng tauhan. Paano mo maisasabuhay ang aral mula sa kwento? A. Sa paggawa ng kabutihan kahit walang nakakakita. Ano ang layunin ng balita? A. Magbigay ng makatotohanang impormasyon sa mambabasa. Ano ang ipinapakita kung may petsa, lugar at tauhan ang balita? A. Na ito ay may malinaw na estruktura at mapagkakatiwalaan. Ano ang dapat taglayin ng isang reporter para maging kapani-paniwala ang balita? B. Katapatan at pagsunod sa katotohanan. Alin sa mga sumusunod ang pinakamainam na pamagat para sa balitang pampaaralan tungkol sa kalikasan? B. Kalinisang bayan sa gisag ng kabataan. Ano ang ipinapahiwatig ng pangungusap na kung magsisikap ka, may tagumpay kang makakamit? B.
kondisyong dapat mangyari bago makamtan ang isang bagay. Ano ang tawag sa unang bahagi ng balita na naglalaman ng pinakamahalagang detalye? B. Lead o panimula. Alin ang halimbawa ng lead sentence sa balita? A. Isinagawa kahapon sa paaralan ang proyektong Linis Kalikasan. Bakit mahalaga ang tamang pagkakasunod ng detalye sa balita? B. Para maging malinaw at madaling maunawaan ang ulat. Ano ang pinakamahalagang hakbang bago sumulat ng balita? C. Mangolekta ng totoong impormasyon at magsagawa ng panayam. Alin ang halimbawa ng pandiwang may benepaktibong focus? A. Ipinagluto ni ina ng tinola ang kanyang pamilya. Alin sa mga pangungusap ang nagpapakita ng kaantasan ng pang-uri? B. Ang bundok Apo ang pinakamataas na bundok sa bansa. Ano ang tinutukoy ng pang-uring pamilang na pahalaga? Letrang B. Tumutukoy sa halaga o presyo ng bagay. Alin ang tekstong nagbibigay ng tiyak na impormasyon para sa pagpuno ng mga formularyo? B. Tekstong informatibo. Ano ang dokumentong naglalaman ng pangalan, tirahan at personal na datos ng isang tao? B. ID card. Ano ang bahagi ng balita na agad nagbibigay
ng pinakamahalagang impormasyon. B. Lead o panimula. Ano ang akdang may sukat o tugma na nagbibigay aral at aliw sa mga bata? C. Tulang pambata. Ano ang tawag sa salitang naglalarawan ng pinakamataas o pinakamatinding katangian? Salitang pasukdol. Ang tekstong impormatibo ay gumagamit ng datos, larawan o talahanayan upang linawin ang impormasyon. Tama. Sa pagsusulat ng balita, dapat isama ang sariling opinyon ng manunulat upang maging mas kawili-wili ang ulat. Mali. Ang pandiwang may focus sa aktor ay nagpapakita kung sino ang gumagawa ng kilos. Tama. Ang pang-abay na kondisyonal ay nagpapahayag ng kalagayang dapat mangyari bago maganap ang isang kilos. Tama. Ang balitang totoo ay may malinaw na petsa, lugar at pinagkunan ng impormasyon. Tama. Ano ang bahagi ng pangungusap na nagsasaad kung sino o ano ang pinag-uusapan? C. Simuno. Ano ang antas ng pang-uri na ginagamit kapag karaniwang paglalarawan lamang ang tinutukoy? B. Lantay. Ano ang ginagamit sa pangungusap upang ipahayag ang kalagayang kailangang mangyari bago maganap ang kilos?
C. Pang-abay na kondisyonal. Ano ang tawag sa pangungusap na may dalawang sugnay kung saan ang isa ay nakadepende sa pangunahing sugnay? C. Langkapang pangungusap. Ano ang katangiang taglay ng isang ulat na batay sa tunay na pangyayari at hindi opinyon? C. Katotohanan.